إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So we continue. Ipapatuloy natin kung saan ang pinapaksa natin kung ano mayroong katotohanan at paniniwala ang mga Shiism o Shia. At tayo ay nasa paksahin kung saan nasa account tayo ng mga Shia hinggil sa kasaysayan. Ibig sabihin, nasa account ng kasaysayan tayo ng mga Shia account in story or in terms of story. So inshallah pagkatapos nito ay dakuhan naman natin yung null account. Okay? Yung non-Shia account in terms of story of Shiism. Ang haligi o pundasyon at paniniwala ng mga Shia, magulo ang kanilang opinion sa bawat isa kung kailan ito lumitaw. Mayroong nagsasabi na ito ay noon pa'y naroon na. Mayroong magsasabing hindi ito agad lumitaw ng biglaan. So upang malaman natin ang kanilang mga opinion, ay suriin natin ang kanilang mismong mga katangian, mga ibinigay na kanilang mga opinion mula kung saan pinagkakatiwalaan ng mga Shia na dalubhasa sa kanilang paniniwala at sa mga kasaysayan. Dahil kung susuriin natin ng mabuti, ang mga Shia pagdating sa bagay kung kailan ito itinatag ay wala silang pagkakaisa. Pagdating na sa opinion sa bagay na ito. Tignan natin ang mga malalaking opinion patungkol sa pundasyon ng pananampalataya ng mga Shia, ng sektang ito. At ang lahat ng babanggitin natin tulad ng tatlong opinion nito ay nabanggit ito sa kanilang mga sangguniang aklat na kung saan ito ay ang kanilang ikinukonsidera na ang mga aklat na ito ay maaasahan at mapagkakatiwalaan. Sa makatwid kunin natin ang bawat opinion ng bawat isa. Kung kailan na itatag ang sektang Shia. Ayon sa unang opinion, sinabi nila na ang Shiism ay lumitaw ito bago pa dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. See? Bago pa dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anila ito ay dumating na. Narito na, naroon na. Ibig sabihin ay wala pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nandoon na ang sektang Shiism o Shia. Kung saan ang paninindigan nila rito dahil sa paniniwala nila sa wilaya ni Ali o sa pamamahala ni Ali radhiyallahu anhu. Sapagkat anila ipinagbilin sa lahat ng mga propeta at sugo. Anila ipinagbilin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga propeta na bawat isusugo at mga sugo na bawat ipadadala sa mundong ito, ipinagbilin daw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na maging matapat sila kay Ali kapag ito ay dumating na. Ano Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Maging matapat sa pagsunod kay Ali radhiyallahu anhu.
So ipakita natin ang kanilang mga ebidensya. Ang opinion nilang ito ay nabanggit sa kanilang mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng kaalaman ang aklat o source nila, kung saan ito ay sinabi nila kay Al-Khafi na kung saan nabanggit ang wilaya ni Ali ay nakasulat sa lahat ng mga talaan ng mga propeta at sugo, at walang mensahero na ipinadala noong nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ipinadala si Ali maliban sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ito ay nakabilin sa lahat ng propeta at sugo kung darating si Ali ay ipakita ang katapatan ng pagsunod at paniniwala kay Ali. At ito ay dumating sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa ganito ito ay ipinaalam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa bagay na ito na ipinagbiling si Ali radhiyallahu anhu ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng propeta at mga sugo. Ito ay matatagpuan natin sa kanilang aklat sa Usul al-Khafi, Volume 1, page 437. Nang dahil dito alila ang siya ay naroon na nang wala pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil dumating na si Ali sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan sabihin ng sugo kay Ali ang tulad ng pinagbili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sugo at mga propeta, na kung saan ipinagbilin sa kanya na maging matapat sa pagsunod ang sino man makakaabot sa kanya, maging ang propeta at mga sugo. So ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang pinagbilin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng propeta at mga sugo. Ganon din ay ipinaliwanag nila ang bersikulo sa banal na Quran bilang tanda, bilang pagpapakita na siya ay naroon na bago pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa chapter 20 verse 115 ay ganito ang nakasabi sa banal na Quran: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ لَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا. At katotohanan kami ay gumawa ng kasunduhan kay Adam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, datapwat siya ay nakalibot, at natagpuan namin na sa kanyang kawalan, na sa kanya ang kawalan ng katimtiman. So gumawa ng kasunduan noon ang Allah, gumawa kami ng kasunduan noon kay Adam, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So sa aya na ito, sinabi nila ang kasunduan o tipan dito na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala dito kay Adam ay patungkol ito kay Ali. Patungkol ito kay Ali at sa mga imams. Pagkatapos ni Muhammad, bago pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay nagawa ng kasunduan ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam. So pagpapatunay na naroon na si Ali, nandoon na ang wilaya na sinasabi nila na ang kasunduhan ito ay, ang tinutukoy dito ay si Ali. Subalit hindi nga lang nabigyan ni pansin ni Adam at nakalimutan na walan siya ng katimtiman sa bagay na ito. Ang interpretasyon na ito ay malayong-malayo na ipatungkol nila kay Ali ang kasunduang ito kay Adam alayhis salam ng Allah subhanahu wa ta'ala, samantalang ang aya na ito ay patungkol kay Shaitan, kay Iblis, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Shaitan ay adu, kaaway nilang mag-asawa, si Adam at Hawa, at huwag hayaan na sila ay maudyukan ni Shaitan. Ito ang kasunduhan upang sa ganun ay makalabas sila ng paraiso. Subalit nakalimutan nila Adam at Hawa ito at nawala sila ng katimtiman. Ito yung matatagpuan natin sa tafsir ni Qatada at ganun din sa tafsir at-Tabari. So ibig sabihin ang aya na ito ay ipinatutukoy ito kay Iblis at hindi kay Ali radhiyallahu anhu. Hindi itinutukoy ito kay Ali at sa kanyang mga imams na sinasabi. Gayon din ay sinabi nila mula sa aklat ng Al-Majlisi na sinabi ng sugo o Ali
Radalaan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpadala ng propeta maliban siya ay tinawagan at pinagsabihan, meaning ang mga mensahero, na sila ay magbigay ng katapatan sa iyo. Sabi daw ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maluwag man ito sa kalooban nila o hindi maluwag sa kanilang kalooban. Ito ay mula sa aklat ng Majlisi, sa aklat ng Al-Bihar, volume 11, page 60, at sa Bahrani sa aklat na kilalang kilala na Al-Ma'alim Zulfa, page 303. So nakalagay sa kanilang aklat ang bagay na ito kung saan sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng sugo o mga propeta na hindi niya pinagbilinan na magbigay katapatan ng mga ito kung sakaling darating na si Ali radhiyallahu anhu at dumating ito sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin magbigay din ng katapatan at pagsunod ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali radhiyallahu anhu. At sa iba pang salaysay, sinabi nila ang lahat ng mga propeta at sugo ay jami'a mu'minin. At ang lahat naman ng mananampalataya, silang lahat ay tagasunod ni Ali. Dapat tumugon kay Ali. Dapat maging matapat kay Ali radhiyallahu anhu. Sa makatuwid, ang sino mang sumalungat dito, alila, siya ay kamumukihan. At sinabi pa nila na walang makakapasok sa paraiso illa man ahabba minal mawaliya wal akhirin. Ulitin natin. Walang makakapasok sa paraiso anila illa man ahabba minal awwaliya wal akhirin. Maliban sa mga nagmahal kay Ali mula sa simula hanggang sa katapusan. Sa ganito anila, si Ali ang kasimul Jannah. Kasimul Jannah naman na ang kriteria upang makapasok sa paraiso at impyerno. At ito ay nakalagay sa Al-Khasyani Book Tafsiru Shafi, volume 1, page 60. At ang hadith na ito ay nasa aklat din ng iba pang pinagkakatiwalaan nilang mga pinagkukunan ng kaalaman, pinagkukunan nila ng mga ebidensya. Tulad halimbawa ng aklat ng Al-Khafi, Al-Kinini, Al-Wafi Lil-Kashani, Wal-Kisal Lisaduk, Wal-Fusul Muhimma Lil-Huri Amili, Wal-Bahrain Lil-Bahrani, at Tafsirul Safi at iba pa. Galing din ang isa sa kanilang pinagkakatiwala ang source. Sinabi niya na nang likhahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga lilikha, kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pakikipagtipan sa mga propeta upang magbigay ng katapatan kay Ali. Ang kanilang pagmamalabis ay hindi tumitigil hanggang sa panahon ngayon. Ganon din ay sinabi mula sa referensya nila na kilala sa tawag na si An-Nuri na sinabi sa Mustadrakul Wasail Volume 2, page 195, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naglagay ng wilaya. Ang kanilang imam, ibig sabihin sa langit, sa kalupaan at kabundukan. Ibig sabihin dapat sundin at paniwalaan ng mga ito. Ganon din ang kanilang sheikh na si Hadi Az-Zahrani. Siya ay kinusidera nila bilang isang ayat at referensya sa panahong ito. Karamihan sa mga tagapagsalaysay ang bawat propeta ay pinag-utusan at binigyan babala, ipinaalam ang pagkawilaya ni Ali at sinabi niya na ang wilaya ay itinalaga kahit saan. Ang sino mang magpakwil sa mga ito, siya ay magiging tiwali o makasalanan. Ito ay nasa aklat ni Hadi At-Tahrani Wadaiya wa Nabawa, page 155. So ito ang mga hadith na ipinapakita nila ang pagkawilaya ni Ali radhiyallahu anhu. Paano natin tutugunin ang mga bagay na ito?
Itong mga sinasabi nilang ito, walang makakapasok sa paraiso, maliban na magmahal kay Ali mula sa simula hanggang sa dulo. Ang mga wilaya ay kung saan-saan ito inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala, may sa langit, may sa lupa, sa kamundukan o sa karagatan. Ibig sabihin, kung hindi ka maniniwala sa mga ito o isa man dito, ay maaaring madurog ang kanilang kinaroonan o magkaroon ng pangyayari sa mundong ito, o ikaw ay hindi susunod sa maniniwala, ikaw ay magiging taong makasalanan. So ibig sabihin, paano natin tutugunin ang mga iyan? Ito ay malinaw, mga kapatid ko sa pananampalataya, mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, na sila lamang ang naglagay ng mga salitang wilaya na ito. Saan man sulok nila na Allah subhanahu wa ta'ala ay naglagay ng wilaya, sila lamang ang gumagawa nito. Bakit? Paano natin sasabihin o mapapatunayan? Sapagkat ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa ating mga kamay. Kailanman ay hindi ito naglalaman na kung anuman ang kanilang mga sinasabi hinggil sa wilaya. Impak ang paraan ng pagdawa ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tauhid, hindi wilaya. Hindi ang pagsunod o pagiging matapat kay Ali ang ipinagbilin ng mga propeta, lalo na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi ipinangaral niya ang tauhid, sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang, hindi ang wilaya ni Ali o wilaya ng mga imams, gaya ng kanilang mga sinasabi. Ito ay mga walang katotohanan. Kung mapapansin natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 21, verse 25, alalahanin natin, ang wilayang ito ay isa sa ginagamit nila na pagdawa nila sa mga kamusliman na dapat itong tanggapin ng Muslim, na kung saan biglang maririnig ito ng Muslim na dating hindi ito naririnig. So ang sino mang Muslim na ngayon ay napapatibong nila, natrato sila, nahuhulog sa kanilang patibong dahil sa wilaya na ito. Ngunit ito'y wala sa Quran. Ni ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nanawagan sa tao o sinabi sa mga taong tingil sa wilaya. Maging sa banal na Quran ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 21 verse 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. At hindi namin isinugo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago pa sa iyo. Ibig sabihin kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi namin binigyan ng inspirasyon. See? Ibig sabihin binigyan ito ng inspirasyon. Na nagsabing la ilaha illallah, walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa akin, kahit sambahin ako. See? Malinaw ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang mga isinugo ang Allah subhanahu wa ta'ala bago pa si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi pinagbilinan ng kalimat tauhid, ng kalimat tauhid. Hindi ipinagbilin ang kung saan sinabing ang wilaya na ito na magbigay ng katapatan ng pagsunod kay Ali. Hindi ito ang itinagubilin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta, bagkus ay itinagubilin ang pagkilala sa nag-iisa at pagsamba ng nag-iisa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So makikita rin din natin sa chapter 16, ang verse 36. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. At katotohanan kami nagsugo sa bawat umma ng isang sugo na nagsabi, sambahin lamang si Allah at iwasan o layuan ng anumang tagut, lahat ng mali o huwad ng mga sinasamba maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 7 verse 59, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Katotohanan namin sinugo-sinua sa kanyang pamayanan at siya'y nagsabi, o aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah, wala na kayong iba pang Diyos maliban sa Kanya. See? Sinabi din sa chapter 65, chapter 7 verse 65, wa ila hadi akhahum Hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahi ghayra. At aming isinugo sa pamayanan ni Ad ang kanilang kapatid na si Hud,
siya ay nagbadya o aking pamayanan. Sambahin ninyo si Allah, wala nang iba pang Diyos maliban kay Allah. Sinabi din sa chapter 7 verse 73, wa ila Samud akhahum Saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghayra. At sa pamayanin Tamud ay aming isinugo ang kanilang kapatid na si Saleh. Siya ay nagsabi, o aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah, kayo wala nang ibang Diyos maliban pa kay Allah. Sinabi din sa chapter 7 verse 85, nandito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila Madyana akhahum Syu'bah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahi ghayra. At isinugo sa Madyan at sa pamayanan ng Madyan ay aming isinugo ang kanilang kapatid na si Suwaib. Siya nagsabi, o aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah, wala nang ibang Diyos maliban pa sa Kanya. So malinaw sa banal na Quran na walang wilaya, walang sinabi o pinagbili ng Allah subhanahu wa ta'ala na wilaya. Hindi ba ito ay malinaw na gawa-gawa lamang nila? Walang wilaya sa loob ng banal na Quran at walang itinagubilin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta at sugo maliban ang tauhid at hindi ang wilaya na tulad ng sinasabi nila. Dumako tayo sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ipinag-uutos ko sa mga tao na sila ay kalabanin hanggat hindi sila nagbibigay saksi na walang dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at talipin. Bukhari at Muslim. Natandaan din natin ang utusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh radhiyallahu anhu nang siya ay papuntahin niya si Yemen. Anong ipinagbilin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay tutungo sa mga taong aklat ng kasulatan o angkan ng kasulatan? Ang unang-una mong gagawin o Mu'adh ay tawagin mo sila sa ibadatullah. Wa ana ibadatullah. Ibig sabihin ang pagtawag sa tauhid na sambahin lamang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa. Ito'y mula kay Bukhari. Sa isang hadith makikita natin ayyuhidullah na gawin ang tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin na sambahin lamang ang nag-iisa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa makatwid, walang otentibo sa sunnah o sa banal na Quran ang kanilang mga sinasabing basihan hinggil sa bagay na ito. Bagkus ang kanilang mga sinasabi na ito ay tumatayo pa upang salungatin ang Quran at Sunnah. At ipinakita ng Quran at Sunnah at ipinakita naman ng Quran at Sunnah na sila ay sumasalungat sa aral nilang ito. Kung alam natin si Syarihu Tahawiyya, kung saan siya ang nagpaliwanag sa paniniwala ng mga Tahawiyya, sa kanilang paniniwala na kung saan ang paniniwala ng ipinresinta sa mga salaf na sinabi niya mula sa page 75, inna a'imata salaf. Ang lahat ng mga imam ay salaf, righteous predecessor. Ang unang bagay na inutos nila sa tao ay pagsaksi na walang dapat sambahin maliban sa Allah. Even na si Ali, radhiyallahu anhu, wala siyang ipinagutos sa tao kundi sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Muhammad Rasulullah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Hindi ang pagkawilaya ni Ali, hindi ang mga imams. So nasaan ang sinasabi nilang wilaya? Na kanilang ebidensya na sinasabi nasaan? At pagbibigay ng katapatan kay Ali, sino ang nangaral sa panahon nila noon? Kung ang wilaya ni Ali ay nakasulat sa lahat ng talaan ng mga propeta, bakit ang tanging nangangaral lamang ng mga ito na mga rapida ang nakakaalam at walang mga ngaral nito maliban lamang sa kanila? Sa dami-dami ng sekta na nagsulputan sa pananampalatayang Islam, bukod tangi lamang sa kanila ang nangangaral ng wilaya. Bakit hindi alam ito ng mga ibang reliyon? Ang wilaya na ito. Ibig sabihin, kahit na mga hindi Muslim, bakit hindi nila alam ito sa kanilang mga kasulatan? Kung ito ay nakasulat sa mga talahan ng mga propeta, at bakit hindi ito nakasulat sa banal na Quran? At bakit hindi ito, at wala ito sa kasaysayan ng mga autentibong hadith ng sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
sa banal na Quran kung saan sinasariwa ang lahat ng mga aklat. At ang Quran ay alam natin na nanatili ito sa orihinal na kalagayan. Bakit wala ito dito ang wilaya? Sa makatwid, sapat na ito na ang kanilang sinasabi ay walang batayan. Sinabi din ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, wahadihi kutubul anbiya. Ito ang talaan ng mga propeta. Walang wilaya ang nabanggit sa talaan ng mga ito. Even na sa aklat ng banal na Quran, ang dala ng sugo, maging ang mga pumapasok sa Islam mula sa angkan ng kasulatahan ay hindi nila alam o nabasa sa kanilang aklat ang tungkol sa wilaya. Wala ni isa man sa kanilang mga ngaral din ang nakakaalam at nakakabasa tungkol sa wilaya ni Ali radhiyallahu. See? Malinaw. Sa makatwid, paano nila ito pinalulutang? Nasabihin ng mga siya ang tungkol sa wilaya ni Ali na nakatala sa lahat ng aklat ng mga propeta, gayong wala ni isa man sa mga aklat ng mga propeta na ito ay nakalagay, na ito ay kanilang ipinangaral, na ito ay kanilang ipinagbilin, at wala sa mga naunang tinatawag na siya ang ipinangaral ito pakatandahan. Sa Minhaj as-Sunnah, matatagpuan natin ito sa Minhaj as-Sunnah ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, volume 4, page 64. Ang aklat na ito ay totally dedicated para sa mga Rafida, kung alam lamang nila. What about ang sinasabi nila na Allah subhanahu wa ta'ala ay kumuha ng kasunduan sa mga propeta concerning to wilaya, ang pagsunod kay Ali, ang pagbibigay katapatan kay Ali at sa mga imams? Nasaan? Sa makatwid. Wala itong saysay. Sapagkat naipakita natin na walang kasulatan hinggil sa wilaya, sa sino mang propeta o mga sugo, sa kanilang mga talaan. Walang wilaya ang nakatala sa lahat ng kanilang mga talaan. Kung gano'n, anong saysay na pakikipagtipan na ito? Ito hindi totoo. Sapagkat walang nakasulat, walang nakalagay, ni isa man, ibig sabihin ng pakikipagtipan na ito, malinaw na gawa-gawa lamang. Walang katotohanan. Ang pagtatagubili sa wilaya at pagsunod pagbibigay ng katapatan kay Ali, ganoon din sa mga imam. Ito rin ay isang kasinungalingan. At ito ay isang malinaw na pagmamalabis sa pananampalatayang Islam. Paninira sa orihinal na katuruan ng pananampalatayang Islam. Ipinakita nila na ginagawa nila na sundin ang mga imams nang higit pa sa mga propeta. Ipinakita nila ang mga imam na higit pang mabuti sa mga propeta. Bakit? Dahil ang tagasunod ay sumusunod, samantalang mga propeta ay hindi sumunod. Sapagkat ang sumunod kay Ali sa pagkawilaya ay sumunod. Ngunit ang propeta ay walang sumunod, walang nangaral, at wala sila sa talaan nito. Hindi sumunod. Ibig sabihin, mas mabuti ang tagasunod ni Ali radhiyallahu na silang naniniwala sa wilaya kaysa sa mga propeta at sugo ng dakilang manilikha. Malinaw na ito ay insulto sa mga propeta at sugo. Himbis na maipakita nila ang paniniwala, paano nila maipapakita sa mga tao ang wilaya na ipangaral ito sa hindi mananampalataya, gayong ito'y wala sa kanilang aklat? At ipakikita nila na ito wala sa Islam, magkakaroon lang ng kaguluhan ng isang mananampalataya. Bakit nagkaroon ng ganong aral sa loob ng Islam? Imbis na akayin sila sa matuwid na landas, ay bibigyan nilang doubt ang isang hindi mananampalataya hinggil sa pangangaral ng wilaya na ito, na kung saan wala rin sa kanilang aklat. Hindi katulad ng Propeta Muhammad SAW ay kayang-kaya nating patunayan mismo sa kanilang aklat. Sapagkat alam natin, sa bawat propeta ay humingi o nakipagkasundo Allah subhanahu wa ta'ala na may isang propeta darating pagkatapos nila. Ito'y malinaw at kayang patunayan sa kanilang mga aklat. At ang iba ay umaagri ang mga ngaral at pumapasok sa Islam. Hindi katulad ng wilaya, wala silang kaalam-alam dito. Paano may pangangaral sa hindi mananampalataya ang wilaya ng isang mga talata, ng isang letra ay wala sa kanilang kasulatan ito? Bagkus ay magbibigay ito ng kaguluhan sa paniniwala ng mga Muslim na kung saan nasa tuwid na landas na mayroon palang wilaya, bakit hindi ipinangangaral na Ahlus-Sunnah wal Jama'ah ang wilaya? See? Magbibigay ito ng doubt upang hindi pasukin ng mga tao ang mga
ang ng mga tao ang pananampalataya Islam. Ibig sabihin ay binabakuran pa nila ang hindi mananampalataya tungo sa pagpasok sa matuwid na landas. Tingnan mo ang kanilang mga ginagawa. Ganon din, sa chapter 3, verse 81, sa banal na Quran ay ganito ang nakalagay. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ لَتَنْصُرُونَهُ قَالَ أَقَرَّرْتُمْ أَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَّرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. So dito ay nakalagay at gunitain nang kunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasunduan ng mga propeta na nagsabi, tanggapin ninyo ang anumang aking ibigay sa inyo na kabilang sa aklat at hikmah, pag-unawa sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkaraan ay mayroon darating sa inyo na isang sugo na magpapatotoo kung ano ang nasa inyo. Mararapat na kayo ay maniwala sa kanya at tulungan siya. Siya alay nagwika, kayo ba'y sumasang-ayon dito? At inyo bang kukunin ang aking kasunduhan? Sila'y nagsabi, kami sumasang-ayon. Siya ay nagwika kung kayo ay magpatotoo at ako ay kasama o sumasaksi para dito. So ang aya na ito, ibinigay nila ito kay Ali radhiyallahu anhu. Ang kasunduan ito na may darating na sugo, pagkatapos nila, sinabi nila dito, ito ay si Ali radhiyallahu anhu. Kung saan naman mababasa natin na sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ito ay kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito kay Ali, sapagkat ang Quran ay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba, ang Quran ay pinatutukoy ito kay Ali? Darating tayo inshallah sa paksangyan kung bakit ipinipilit nila ang mga talatang ito ay kay Ali at hindi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na kung saan matabasa natin sa Tafsir Tabari volume 6 page 557, at konsensus ito ng mga Muslim na ang tinutukoy dito si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ang Quran ay reveal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang sabi nila ito'y kay Ali radhiyallahu anhu. Gayunpaman ang mga rapidang ito, ipinapatungkol nila ito, ang talatang ito ay kay Ali. See? Ito raw ay kay Ali radhiyallahu anhu. At sa konsensus ng mga kamusliman, kung ikaw ay susunod sa sugo at ikaw ay mamamatay at hindi mo nakilala si Abu Bakar, Uthman, Umar, Ali radhiyallahu anhum, hindi hadlang sa iyo na makapasok ka sa paraiso. Like for example, nang magpropeta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ni isang sahaba, example, ngayon ay una kang pumasok at namatay ka. Ibig sabihin dahil hindi ka nakapaniwala, nakasunod na pagbigay ng tipan kay Ali radhiyallahu anhu, ay hindi nga makakapasok sa paraiso? No! Ito ay hindi hadlang upang makapasok ka sa paraiso sapagkat ikaw ay nagsabi ng kalimatu syahada, la ilaha illallah. Ito ang susi ng paraiso. Ito ang daan upang makapasok ka sa paraiso. So nasaan ang sinasabi nilang magbigay ka ng katapatan kay Ali? Kung hindi ka nakapagbigay ng katapatan kay Ali, paano ka makakapasok sa paraiso? Hindi ito totoo. Hindi hadlang na ikaw ay mamatay kahit hindi mo makilala ang mga ito sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam natin ang pagkapropeta ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay apply ito sa buong nasyon. Ngayon ang tanong, paano ang mga naunang propeta na obligasyon nilang maniwala sa isang sahaba lamang? Na sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kay Ali radhiyallahu anhu, gaya na sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na matatagpuan ito sa Minhaj as-Sunnah volume 4 page 46. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, maniniwala lang sila ang mga sugo at mga propeta sa isang sahaba na magbigay sila ng katapatan sa isang sahaba. Hindi propeta, hindi sugo, ibig sabihin mas mataas pa ang sahaba kaysa sa mga sugo at propeta. Sabi ni Sheikhul Islam Taymiyyah, sabi niya, nasaan ang mga pangunawa ng mga taong ito? Nasaan ang mga matitinong isip ng mga taong ito? At sinabi ni Sheikhul Islam Taymiyyah, hada kalamul majanin. Anong pagkakaalam ninyo sa majanin? Ito ay plural ng majnun, insane, wala sa matinong pag-iisip ang ganitong uri ng paniniwala at pagsasalita.
sabi niya? Naging leader o imam si Ali radhiyallahu anhu. Of course, sa panahon niya, si naging leader, naging imam. Paano nung hindi pa panahon niya? During his time. See? Paano yung namatay bago pa siya? Hindi sila nakapagbigay ng katapatan o pagsunod sa kanya. Halimbawa, wala pa siya. Nagbibigay sila ng saksi kami. Nakadarating si Ali radhiyallahu anhu, magbibigay kami ng katapatan. Ni wala silang kaalam-alam sa bagay na ito. Ni sa mga aklat ay wala. Paano ito? Paano yung mga namatay na yun? Ibig sabihin, hindi sila nakapagbigay o naniwala sa wilaya, hindi sila makakapasok sa paraiso? Sagot! Tugunin itong katanungin na ito. Paano sila? Paano ang mga taong namatay na ito? Nasaan na ang katarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Lilitaw na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ay walang katarungan. Ngunit hindi ganon. Ipinalilitaw na nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang nagpapakita na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang katarungan sa ganito. Bakit kaya ng dakilang tagapaglikha na hindi man malaman ang pagkawilaya? Ngayon hindi tayo makapagbigay ng katapatan sa panahon nila. Halimbawa, wala pa si Ali, ngunit ipinagbilin naman ng mga propeta ito, nasa aklat ito, na dapat magsaksi ka sa ganito, dapat paniwalaan mo to. Ngunit wala kang nabasa, wala kang alam, walang propeta o sugo na nagsabi nito. Paano ito? Sila lang mamatay. Ibig sabihin, hindi sila makapasok sa paraiso? Ang sabi ni Sheikh Al-Uthaymeen, wala sila sa mga matitinong isip nila ang sino mang nagsasalita ng mga paniniwala ng mga ganitong wilaya. Kapag ang isang bagay ay tinaas mo, ibinunyag mo ito ng paukol sa pananampalatayang Islam at kinilatis ng ibang relihiyon ito, itong sinasabi mong wilaya na ito, kinilatis nila ito. Gaya ng sabi ko ay magkakaroon lang sila ng alinlangan sa pananampalatayang Islam dahil wala ito sa kanilang aklat. Sa naman ito sa pananampalatayang Islam, sa aral nito, dito lang magsisimula, magduda sila sa pananampalatayang Islam. Dito lang magsisimula na bakuran mo sila na makapasok sa pananampalatayang Islam. Tignan mo ang isang gawain na yan, ang pangangaral ng wilaya, isa itong bakod para hindi sila pumasok sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Ngayon, ito ba? Ang sinasabi nilang ito tungkol sa wilaya ni Ali, ito ba ay maaari nilang ipalaganap sa mga tao sa buong mundo? Maaari ba nila itong ipalaganap sa buong sangkatuuan? No! Maaari nilang sirain ng pananampalatayang Islam. Yan ang unang opinyon. Kung kailan itinatag ang pananampalatayang Shia, Shiism, sa panahon pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bago pa siya. Ang second opinion, kung kailan itinatag ang Shia, karamihan sa kanila, at sa karamihan sa kanila noon at sa ngayon ay nagsasabi mula sa sarili nila mismo na kung saan ito ay itinatag noon sa panahon ng sugo. Na sinasabi nila na ito ay itinanim ang butil na ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Shiism. At lumaki ito, ibig sabihin nilalagahan ito, parang dinilig na halaman, tinanim niya ito, hanggang sa ito ay lumago, hanggang sa ito ay nagbunga, bago pa siya mamatay, no? Bago siya mamatay, ito ay nagbunga, patuloy itong binuhay, ibig sabihin nilalagahan, hanggang sa lumaki, hanggang sa nagbunga, at ito ay naging pakinabang sa mga tao bago pa siya namatay. Siya ang nagtatag dito, anila, ng Shia, at lumitaw ito sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng mga sahaba ay nagbigay ng katapatan kay Ali anila sa panahon ng sugo. Ang Shia, kung saan matatagpuan natin sa kilalang pinagkukunan nila ng reference na Al-Qummi, na sinabi ang unang pangkat ng Shia, at ito ay pangkat ni Ali, nakilala sa tawag na Shia ni Ali, tagasunod ni Ali, at ito sa panahon ng sugo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga nagbigay katapatan at sumusunod sa kanya ay si Abu Dhar al-Ghafari, Ammar bin Yasir, Al-Miqdad ibn Asmad, Salman al-Fasari. Sila ang unang nagdala ng pangalang Tashayyu sa unang umbang ito. Sa umbang ito. Sila rin ang umamin daw ng pagkaimama ni Ali radhiyallahu anhu. Ito ay mula sa Al-Qummi, Makala al-Firaq, page 15. At isa sa nag-share ng opinion na ito ay si An-Nubahthi sa kanyang aklat na Farakushya, page 17. So, sinyer niya rin ang katwiran o opinion na ito.
Na kung saan ang tasyayyo ay itinatag ito sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang nagtanim nito, siya ang nagpalago nito, at nagbunga ito, naging kapakinabang sa mga tao. So paano natin tutukunin ito? Tingnan natin ang sinabi o opinion ni Al-Qumi na itinatag ito ang Shiism sa panahon ng sugo o ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit nila sinabi ito? Bakit nila ibinigay ang opinion na ito? See? Ang opinion na ito ay pagkakaalam nyo ba? Na ito ay pamamaraan lamang na panlabas. See? Sapagkat ang dahilan ng karamihan sa mga scholar ng Muslim ay itinala ang pinagmulan. No? Itinala ang pinagmulan ng tasyayyo o simulain nito at ugat nito. Kaya ginamit nila ito, napilitan nilang ginamit na ang pagkatatag ng tasyayyo ay sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napilitan nilang gamitin ito upang magkaroon ng legal na kung saan legal na simulain, legal na pagtatag ng mga Shia o Shia bilang panlabas lamang na pamamaraan. Bilang panlabas lamang na pamamaraan. At bakit natin nasabi na ito ay bilang panlabas lamang na pamamaraan? See? At alam natin na sinabi din nila na ito'y inilathala din sa aklat ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dito ay pinalabas din nila kung saan, bakit nila sinabi na ito'y dumating sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat makagawa sila ng panlabas na pamamaraan, gumawa sila ng legal na batas upang mapaniwala ang tao, ngunit ang ginamit nilang hadith ay fabricated. Hindi totoo, gumawa lang sila ng hadith upang makuha nila ang legal na batas o legal na referensya mula sa mga scholar ng Muslim. Magkaroon sila ng ebidensya na kung saan agree sa mga scholar ng Muslim kung saan ang Shia ay lumitaw sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang hadith na ginawa nila ay fabricated. Gumawa sila ng inventong hadith, maiakma lamang doon sa gusto nilang magawang pamamaraan na panlabas. Kung saan ipinakita nila, tulad ng mga scholar ng Muslim, na ang Shia ay lumabas sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ganun ang ipinakita nila, gumawa sila ng fabricated na hadith na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang nagtanim ng Shia, siya ang nag-alaga hanggang sa ito'y lumaki, lumago at naging kapaki-pakinabang. Ang opinion nilang ito ay walang basihan. Ang hadith nilang ito o salaysan nito ay walang basihan sa Quran at sa Sunnah. Kahit na isang autentibong historical account ay wala itong basihan. In fact, ang claim na ito ay isang diretsahang pagsalungat sa pundasyon ng Islam na sinasabi nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang nagtatag ng Shia. Ang Islam ay dumating lamang, mga kapatid, ng isang salita. Hindi siya nahati sa dalawa. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Walang relihiyon maliban sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa Islam. Not tashayyu, not mushayya, not Shia. Walang Shia, tashayyu, tushayya. No other than that. See? Ang Islam ay dumating lamang sa isang salita. At sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa panahon ni Abu Bakr, Uthman, Umar, walang Shia sa kanilang panahon. Ito ay mula sa Minhaj Sunan, Volume 2, page 64. Walang Shia sa panahon ng tatlong kalipa. Sa dakong huli, itong si Muhammad Hussein ay umamin. Isa itong Shia na sa kanyang aklat ay tinatawag o pinamagatang itong Asnusia, page 48. The origin of Shia, sinabi niya, walam yakul li Shi'ati wa tashayyu yawmadin. Ibig sabihin sa panahon ni Abu Bakr, Uthman, Umar radhiyallahu anhum, sa panahon walang Shia sa pamamahala nila. Walang Shia ang lumitaw at sinabi niya dahil ang Islam ay tinatag sa matuwid na sistema. Ito ang pagpapakita ng pag-amin ng isang taong ito, na isang tao ito na Shia. Another na umamin sa kanila ay si Muhammad Hussein Amili, kung saan sinabi niya na ang terminong Shia ay iniwan ito, itinakwil pagkatapos napiliin bilang pinuno si Abu Bakr. Itinakwil na. Sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit natin sa una ay mayroong Shia, ang pagsunod nila ay Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngunit naong mapili na si Abu Bakr, wala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itinakwil na ang pangalan to dahil sinisira na sila ay pinili nilang tawagin silang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaya sa panahon ng tatlong kalipa ay wala na ang Shia. See?
So, dito iniwanan nila at itinakwil ang pangalang Shia noong si Abu Bakr ang piliin na siya ay mamuno. Ang Muslim noon ay isang grupo lamang hanggang sa kauli-uli ang araw ni Uthman radhiyallahu anhu. Matatagpuan natin sa kanyang aklat, Asyiatu Tarikh, Shia Story, kung saan page 39 hanggang 40. So, inamin nila na walang Shia sa panahon ng tatlong kalipa. Bago dumating ang pamumuno ni Abu Bakr, iniwan na ang titulong Shia. So, bakit nila iniwan ang pangalang Shia? Iniwan nila ito sapagkat walang basihan para dito. At bakit nila ito iniwan? At hindi nila ito ipinagpatuloy samantalang ayon sa opinion nila si Abu Bakr, Umar ay kafir. Bakit nila iniwan ang Shia at sumunod sila sa dalawang ito samantalang ang opinion ng mga Shia, ang mga ito ay kafir? At pagkatapos nila at saka pa ibabalik sa bandang huli kung saan ang paniniwalang Shia pagkatapos ng kalipang ito? Kung ganun, nasaan ang Shia na sinasabi na nabuo ito sa panahon ng sugo? Akala ko ba ito ay lumago at nagbunga na sinasabi nila sa pinakita nilang hadith? Bakit biglang nawala? Nasaan sila noong iwanan ang titulong Shia? Di ba sabi nila sa hadith na ito ay pinangalagaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itinanim, pinangalagahan, hanggang sa lumaki, hanggang sa ito ay magbunga. Pero nasaan sila? Paano nangyari ito? Ito ay malinaw na ang hadith na ito ay invento, gaya ng sabi natin kanina, ito ay fabricated lamang na hadith. Sinabi din nila, mula sa mga kabilang sa mga bumuo, dito ay si Ammar, Al-Miqdad, Abu Dhar, Salman Al-Fasari. Ito ay sinabi nila ang nagbigay ng pagpapakilala, papapatunay ng pagkaimama ni Ali. Ngayon, mayroon ba sa kanila na pinanghawakan nila at pinaniniwalaan ang Shia? Pinagpatuloy ba nila ang sinasabing Shia? Pinanghawakan nila ito? At pinanghawakan ba nila na sinabi nila na ito ay itinatag nila ang Shia? At si Ali ang kanilang imama? At si Ali ang kanilang namamahala? Walang nanghawak sa kanila dito. Mayroon ba sa kanila na sinulungat nila ang kanilang mga kasamahan, mga sahaba at mga khulafa? Wala. Mayroon ba sa kanila na insulto nila ang mga sahaba, ang mga namumuno nila, ang mga khalifa? Wala. Walang ganitong kasaysayan sa pananampalatayang Islam. So paano sasabihin ang mga Shia na itinatag nila ito? Sila Ammar, Al-Miqdad, Al-Fasari. Paano sasabihin na sila itinatag nila ito? Ngayong hindi nila ito ginawa ang mga bagay na ito. Sa makatwid, ito'y malinaw na panlilinlang at ginamit pa nila ang mga sahaba upang malinlang at mandaya lamang. Tingnan natin ang sinabi ni Ibnul Murtada, isa sang Shi'i. Aniya, kung sasabihin nila ang mga sahabang ito, si Ammar, Abu Dhar, Miqdad, Salman, kung saan sila'y nagbigay ng imama kay Ali, pinasisinungalingan ko sila. Sabi niya, ang mga Shi'i ibig sabihin, sapagkat aniya, ang mga companions na ito, aniya, ang mga companions na ito, ang inyong mga pinangangalanan ito ay hindi humiwalay sa pagkikisama kay Abu Bakar, Umar, ni hindi nila ininsulto ang mga ito. Patuloy niya, hindi nyo ba alam na si Ammar ay ginawang kinatawan o lupon sa Kufa ni Ammar bin al-Khattab at ganoon din si Salman al-Fasari na doon siya sa Madain? Subhanallah. Sila ay mga lupong ginawa ng mga khalifa. So paano sasabihin na ngayon sila ay Shia, gayon sila ay sumusunod sa mga khalifa, gayon ang paniniwala ng mga Shia ay ang mga khalifa ay mga kafir. So paano nila susundin ang mga kafir? Ito ang pangalawang kanilang opinion na sinabi nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang nagtanim nito. Hanggang sa ito ay kanyang binuhay, hanggang sa namunga ito. Ang pangatlong opinion nila, so bago ito magtanong tayo, kung ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagtanim, so, ang tinanim ba niya ay dalisay o hindi? Of course, dalisay. Ito bang binhi na kanyang itinanim ay naglalaman ng pag-insulto sa mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala? O sa mga sahaba? Hindi. Ito bang hinhi na tinanim ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naglalaman ba itong binhi na nito upang sirain niya ang banal na Quran? Yan ang katanungan. Sa makatwid, ang binhi na tinanim ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagbibigay o nagdudulot pala ng malaking kasiraan. Ganun ba ang paniniwala?
I think sila ang makakasagot ng bagay na ito. Ang pangatlong opinion nila ay itinatag sa panahon ng digmaan ng Jamal, kung saan ito'y sinabi ni Ibn Nadin, kung saan isa siyang Mu'tazilai mula sa kanyang aklat na kung saan mula sa kanyang Al-Hihrus, siya namatay 438 after Hijrah. Sinabi niya na si Ali ay pumunta kay Perhaman Zubair upang ibalik sila sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makikipaglaban sila sa kanya upang ibalik sila sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ganitong aliyah, ang mga tagasunod ni Ali ay tinawag niyang Shia. Ito ay napakalayong opinyon ni Ibn Madin. Hindi ito titindig bilang isang basihan kung kanila itong ititindig o ipipilit na ito ang pinagmulan ng Shia. Sapagkat ito ay tumutukoy lamang sa linguistic meaning, kung saan ibig sabihin ansar o helpers o tagakatulong. At alam natin, nalatalakay na natin na hindi lang kay Ali radhiyallahu anhu ginamit ang salitang Shia, ganun din kay Muawiyah, ginamit din ito ang salitang Shia at ipinakita na natin sa nakaraang lesson at tinatawag din ni Muawiyah radhiyallahu anhu ang kanyang mga tasunod na Shia. So paano mo sasabihin nagsimula sa panahon yun ang Shia? Kaya hindi ito maaring kulin isang batayan o matatag na katibayan ng mga Shia na itinatag sa panahon ng digmaan sa Jamal. Ito ang pananampalatayang Shiism na itinatag ito doon ni Ali radhiyallahu anhu. So ito ang Shia account in story. Maiksing Shia account na sa story, ngunit magbibigay na ito sa atin ng malaking kapakinabangan. Tatlo ang pinagmulan nila kung saan itinatag ang Shia o Shiism, ang Musayya, Tashayyu, sa panahon bago pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa panahon ang doon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at sa panahon lamang ni Ali sa pagpunta niya doon sa bundok ng Jamal bilang pakikipagdigmaan. Nasaan ang tama? Bakit hindi nila alam kung kailan talaga ito na itatag? Bakit pa sila nagkakasulungatan kung ito ay otentibo? Hindi katulad ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, walang nagkakasalungatan. Alam nila kung kailan ito naitatag. Alam nila ang bawat detalye dito. Sapagkat alam natin ito ang katotohanan at matuwid na sumusunod sa pananampalatayang Islam. Bakit sila naguguluhan? Bakit hindi sila magkasundo kung kailan itinatag ang kanilang sinasabing sektang Shia o Shiism, Musayya, Tashayyu? Ito ang maikling kasaysayan. Kung kailan itinatag ang Shia, hindi natin alam. Kung kailan nga o ano sa tatlong ito ang totoo. Bagkus, I think sila rin hindi nila alam kung anong tama sapagkat nagkakaiba silang opinion. I think kung pagkikita-kitain mo ang tatlong ito nagbigay ng opinion, ay hindi sila magkakasundo-sundo rin. Ipipilit nila ang bawat isa sa kanila kung ano ang kanilang mga opinion. Nakikita mo, sila-silang tatlong ay mag-aaway din. See? So ito ang account, ito ang Shia account in terms of history, no? At tinugunan natin ito sa maikling pagtugon, ngunit ito ay nagbigay siya na ng malinaw na pagtugon, bagamat maiksi lamang, ay sapat na ito. Next na topic natin ay tadakuhan natin kung saan ang non-Shia account. No? Non-Shia account for story of Shiism. So ito ang atin naman bibigyan ng pansin. Dito napakita na natin ang Shia account in term of story. Dadako tayo sa non-Shia account in term of story of the Shiism. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.